Good morning, sir. I am Almashirin Kaini Dumpuyan, and this is my video reflection on the task you have given to us in this subject. And my chosen topic is in person in environment configuration or person in environment theory. And I am going to discuss or answer the given questions. So yun po, ang napili ko pong topic ay yung person in environment configuration or theory. So the first question is what was my initial understanding on the topic? So para i-answer po ito ng concise, so my initial understanding is person in environment theory is about the every human behavior or personality is mainly influenced by their environment. So number 2 is how does this topic connect to my personal experience and beliefs? So I can connect this to my personal experience. So sa pamamagitan po nung sa aking family po is parang napaka soft spoken po ng aking mga magulang, even po sa aking extended family, kasi kasama na po doon yung aking mga pinsan, mga tito, tita. So parang may qualities rin po kami nung parang pagiging antisocial, no? Na kapag may mga nangyayari sa labas is parang di kami nakikihalubilo masyado. For example, may mga kanduli kasi di ba po sa ating neighborhood yun naman po yung nagtutulungan, pero sa amin po parang hindi po namin nakagawian yung mga ganung bagay. Hindi po masyado kami nakikihalubilo sa kanila. So ako po as a child dati, parang nakuha ko po yung ganung personality or attitude na napaka mailap ko na rin po sa mga tao. At kapag may mga conflicts po, parang umaatras po yung dila ko na kapag yun po, nakuha ko rin po yung pagiging soft spoken po nila. So yun po, ang masasabi ko po is kung ano po yung nasa environment ng tao is possible na yun ay ma-adapt nito sa kanyang personality. So sa number 3 question naman po is how can I relate this topic in a real world situation or current events? So sa social deviation subject po namin ngayong second year is meron po kaming napag-aralan na tungkol sa theory about sa differential association, na kung anong social group ang iyong napapabilangan or kung anong personality ang meron sa social group na iyong napapabilangan or nasasamahan, ay yun ay may possibility na makukuha mo yung ganung klaseng mga gawain or magagaya mo yung kanilang mga attitudes or personality. So for example na lang po is yung mga batang miyembro ng NPA. So usually po walang muwang yung mga yan sa kung ano yung agenda ng kanilang grupo, yung grupong kanilang sinasamahan. Pero dahil yung nga nakikita nila sa mga taong nakapaligid sa kanila na dapat is kalaban nila dapat yung gobyerno, hindi dapat sila umanib sa gobyerno, is parang ganun na din yung kanilang stand sa buhay. So hanggang sa kanilang paglaki is parang nagiging sunod-sunuran na lang sila dahil yun nga nakikita nila na ganun yung ginagawa ng mga tao na nasa kanilang environment or yung even yung mga nakakatanda sa kanila. So nai-influensyahan sila base sa kanilang environment. So sa number 4 question is what were the interesting or surprising things you learned from this topic? So the interesting things I discovered and learned from this topic is yung iwasan yung i-judge ang tao sa kung ano yung nakikita natin sa kanila. Kasi maaaring nakakagawa ito ng hindi tama or maaaring may deviant behavior itong ginagawa. Pero kailangan nating i-consider yung environment na kung saan yun yung nag-nurture sa kanila or yung kinalakihan nila mismo. Dahil yung personality nila is nagre-reflect yun sa kung ano yung nangyayari sa kanilang environment. So yun po yung interesting things I learned is iwasan po natin yung i-judge yung taong ating nakikita or ating nakakasalamuha. The number 5 question is how this insight impacted my perspective or understanding. So ang impact po nito is yun po, mas mauunawaan ko po yung personality ng isang tao kapag tinignan ko yung
environment nito, na kung dati is yun po nagja-jump po agad ako sa conclusion na sa base sa nakikita ko sa isang tao is ngayon po, since aware na po ako tungkol sa person and environment theory, is maiiwasan ko na po yung mga ganong klaseng bagay. Number 6 question is, how can you apply what you have learned from this topic to your daily life or future studies? So how can I apply this to my future studies? Since nasa social working yung field or profession natin, so kailangan talaga nating pag-aralan muna yung mga dahilan sa likod ng personality ng ating future client. So yun po, napakahalaga na tignan natin yung environment dahil isa ito sa nag-nurture sa isang tao. So kailangang iwasan natin yung pagkakaroon ng judgmental attitude, since isa ito sa social work principle natin, which is principle of non-judgmental attitude. Kailangan nating tandaan na wag muna nating i-judge yung taong na-encounter natin. Kailangan rin nating tignan yung mga linkage sa mga grupong napapabilangan nito, or yun po, basically yung kanyang environment. The last question is, what are the key takeaways or lesson you have learned from this topic? So the lesson or takeaways I learned from this topic is, in every person we encounter, dapat lagi nating tandaan yung pagkakaroon ng patience or pasensya. Kasi hindi naman sa bawat tao kasing na i-encounter natin is hindi naman natin ito kilala ng totally or lubusan. So di natin alam kung ano yung dahilan kung bakit nagagawa niya ang isang bagay, or yun nga, hindi natin alam yung dahilan kung bakit niya nagagawa ang isang bagay. Maaring either mabuti ito or masama, or bakit siya may ganung personality or attitude. So lagi nating tandaan na ito yung lesson na natutunan is iwasan talaga natin yung pagiging judgmental, no, at lagi nating sa puso yung pagkakaroon ng pasensya. So yun lang po, maraming salamat.